Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan, plano nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito? Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas, kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot na malapit po sa dagat. So ito po yung shoreline. Mula po dito, mga ilang minutes walk lang po. Mga 5 minutes walk papunta dun sa bahay. So, ang kagandahan naman po sa isang property na hindi naman ganun kalapit sa shoreline, pag bumagyo, safe na safe po kayo. Pero mula naman po dun sa attic, dun sa property, ay meron pong ocean view. Yan po, tunghayan nyo po yung dagat. Although black sand siya, pero malinis naman. So, sa ngayon, hindi peak season, walang ganong tao. Kaya yung property po ay possible din maging income generating. O gawin ninyong staycation business. Then, ipasok nyo sa Airbnb. Ang kagandahan po doon, kontrolado nyo at namomonitor nyo ang booking. Yung first part ng video na may maliit na daan, yun po ang papunta dito sa beachfront. Pabalik na po tayo sa property binebenta. Ito po ay along Cemented Barangay Road. May lot area po ito na 360 square meters. Then ito pong kinatatayuan ng building ay 150 square meters. At meron pong vacant lot, katabi lang nito, na may lot area na 210 square meters. So kung meron man po kayong guest, may parking space pa kayo. So ito po yung 3-story house na may attic at may view deck. Nakabakod na po buong property. May steel gate. Maayos naman po ang structure. Siguro sa pintura kung maselan, pwede nyong i-retouch. Then may ibang portion po ng ceiling na palitin sa part ng banyo. Then the rest okay naman siya. Yan po yung Cemented Barangay Road. At dito naman po yung vacant lot na pwedeng extension ng building kung sakaling you have enough funds. Kung magbumang negosyo, then sa baba po pwedeng gawing parking space. Actually, pwede pang gawa ng swimming pool. Para kung ang guest ayaw maligo sa dagat, meron silang paliguan dyan. Hanggang dito po ang property line. Dito sa may bakod na to, yung katabi ng yellow house. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po'y titulado, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito po yung tinutukoy ko na pwedeng gawing garahe. So patag naman po siya, kaya usable po, then may bakod na rin. Ang maganda pong gawin dito ay gawa ng indoor pool, para may privacy yung magiging guest niyo. Yan naman kung ang purpose nyo ay gagawin yung resort para maging income generating ito. Dito po sa loob ng bahay ay marami pong antique na furnitures. As in solid wood na kasama na raw po. So, ito po yung main door. Pero bago tayo pumasok dyan, check natin yung garahe. Ito pong covered carport
kakasya ang mga 3 hanggang 4 na sasakyan. Ito pong speedboat, wala pong nabanggit kung kasama po yan. Then dito po sa dulo ay meron pong dirty kitchen na may tile kitchen countertop, pass-through window. Dito naman po sa kabilang side ay yung shower room na naka-tiled bathroom wall. At ito naman po yung daan na papunta naman sa formal kitchen at sa dining area. So balik po ulit tayo dito sa garahe. Then sa dulo po yung main gate. Then meron pong storage dito. Itong gate naman pwedeng pinturahan na lang. Gawa ng maayos pa naman. Pero kung gusto nyo palitan, once na ma-acquire nyo ito, nasa inyo po yan. So dito naman po may pocket garden. At nandito po ulit tayo sa entrada o main door. Naka solid wood door. Then naka wood parquet. Ito po yung living area o salas. Then naka kapis na window. Ito pong ceiling ay maayos naman. Yan po yung tinutukoy ko na antique na solid wood na sala set o sofa. Sobrang bigat po. Kung isang tao lang, hindi ubra. Kailangan 2 o 3 tao. So, yan po'y kasama po. Yan ang nabanggit nila sa akin. At dito naman po ay meron pong console table na may gulong ng kalesa. At dito naman yung bar. At may solid wood na bench rin po dito. At ito naman po yung powder room. Then, solid wood din po itong pintuan. Naka-tile bathroom wall. At maayos pa naman ang toilet fixtures nito. Sa ceiling, okay pa naman. So, para wala po kayong ipapagawa dito. Okay, labas po tayo. So, yan po ulit yung bar. Then, yung solid wood bench. Yung main door. At dito naman po yung dining area. May console table din dito. May mga collection yung may-ari po dito. Yan po yung solid wood na pwedeng bench. At ito naman yung dining table. So, may mga gulong ng kalesa din po sa dulo. Lipat po tayo dito sa may formal kitchen. Meron po itong kitchen countertop, wall-mounted cabinet, at dito naman po yung maid's room na may sariling toilet and bath. At ito naman yung bedroom. Labas po tayo para check natin yung ibang parte nitong bahay. So, naka-solid wood po itong maid's room. Then, yan po ulit yung formal kitchen. Pakita ko na sa inyo kanina. At ito naman po yung daan papunta sa garahe. Actually, galing na tayo dito kanina. Then yung dirty kitchen dito sa kabilang side. So, ikutan na po natin yung mga kwarto sa taas. Ito po yung dining area. Then, dito naman yung bar. At sa dulo yung living area o salas. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. Ito po ang hagdan ay naka-solid wood staircase, railing, at handrail. Sa steps naman, maayos po. Hindi po hirap ang aakyat dito. Kahit medyo palyado na ang tuhod. So, nandito na po tayo sa family area. May solid wood na coffee table. May chandelier. Napaganda ng disenyo ng ceiling. At dito naman po ay meron din pong mga antique na gamit. May 8-seater na table and chair. At
Itong ceiling din po maayos. Wala po kayong papagawa dito. Malaki din po ang espasyo nito. Actually, pwede maglagay ng billiard table kung talagang gagawin nyo itong resort. Kung hindi naman po ganun kaselan at sakto lang talaga ang budget, pwede na po ito. At mamaya po sa dulong parte nitong video, pag-usapan natin ang presyo. Ang papalitan nyo lang po dito ay yung mga windows kasi outdated na. Palitan nyo lang ng sliding glass window para maging modelo na ang looks nitong bahay. Ito po yung master's bedroom. Meron po itong sariling toilet and bath na naka-solid wood door. Kumpleto rin po ito. May bathroom sink, water closet, may bathtub, at vanity mirror. Meron din pong bathroom window. So ito po yung tinutukoy ko na kailangan ng repair, itong ceiling. So yan po, isa sa mga ipapagawa ninyo kung sakaling ma-acquire nyo ito. Sa tiles naman, okay pa. At ito naman po yung bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Tingnan nyo naman po itong solid wood na bed frame. Siguro mga 6 na katao mahihirapan ding magbuhat nito. Yan po. Napaganda ng disenyo. At sa presyo nito, malamang may lasa na. Then nakakapis na windows na rin po siya. Then sa dulo ay meron pong solid wood na wardrobe at may whole body mirror. Meron din pong display cabinet. Malaki din po ang espasyo nitong master's bedroom. Meron din pong baul. Napaganda ng disenyo. So, tagal ko na rin hindi nakakita ng ganitong baul. Mula nung buhay pa ang lolo ko. Meron kaming ganyan pero hindi ganun ang disenyo. So, ito naman po yung access door na papunta naman sa balkonahe o terrace. So, ang issue naman po dito, walang kwarto sa baba. Wala na pong problema kasi mayroon na pong solusyon para dyan. Malaki pa po ang space dito para paglagyan ng lifter o elevator. Para po sa ating PWD or senior citizen sa pamilya. Yan naman po kung maibigan nyo ang property. May solusyon po. Kung sakali man na maghanap kayo ng kwarto dun sa baba. Kung ang rason naman ay gagastos pa, well, nasa inyo po yan. Ito'y kung naibigan nyo lang naman na isang bahay na malapit sa dagat. Sabi nga nila, aanin mo naman ang pera mo at hindi mo naman madadala sa kabilang buhay. Kailangan i-enjoy natin yung perang pinagpaguran po ninyo. Especially kung sobra-sobra naman hanggang sa pagtanda ninyo. Pero kung wala naman, pagtiyaga na lang kung anong meron. So ito naman po yung hagdan na papunta dito sa ibang kwarto. Ito po yung pangalawang kwarto, naka-solid wood door. Malaki din ang espasyo nito. May 2 glass window. May 2 bed frame. And mattress. May center lamp. Dito po sa ceiling ay may konting papa-repair. Then meron pong wardrobe na solid wood. At may whole body mirror. Ganun din po dito. May dresser and drawer. Then naka-wood parquet na rin po ang flooring. Yan po yung glass window na tinutukoy ko. So, itong glass window sa likod o sa gilid ng bahay ay sliding glass window na. So, hindi nyo na kailangan palitan yan. At ito naman po yung toilet and bath. May bathtub, naka-tile bathroom wall, may water closet, body shower, bathroom sink, bathroom window. So far dito, wala din po kayong ipapagawa. Unless na mitikuloso din kayo sa mga tiles. Pwede nyo palitan ng 30 by 60. Okay, ito po yung pangalawang kwarto. Then dito po ulit tayo sa hallway na naka-wood parquet. Ang flooring. At ito naman po yung
third bedroom. Naka-solid wood door. Malaki din po ang espasyo nito. May dalawang single bed frame with mattress. Then, meron pong glass window. Sa ceiling, maayos. May center lamp. Even pintura, maayos din. At tungkol doon naman sa aircon, siguro po palitan nyo na lang ng inverter para matipid sa kuryente. Yan po yung solid wood door. Then dito naman po yung wardrobe at meron din po itong sariling toilet and bath. Same setup lang nung ibang mga banyo. Naka-tile bathroom wall, may bathroom sink, water closet, bathtub, at body shower. Meron din po itong bathroom window. Okay, labas po tayo para check natin ibang kwarto. At tunghayan nyo po ulit itong third bedroom. So gaya ng nasabi ko sa inyo kanina, kung i-convert nyo po ito sa Airbnb na staycation business, kahit po big families, ma-accommodate niyo sa laki nito. Meron lang pong mga improvements na gagawin. At syempre, given na po yon para sa isang lumang bahay. Pero ganun pa man, mapapansin nyo yung mga structure nito ay maayos na maayos po. So meron pong hagdan dito na naka wooden staircase, handrail at railing. Papunta naman dito sa another room. So same setup, may dalawang single bed, then wood parquet. Ang flooring, sa dulo may malaking glass window, may wardrobe. Sa structure, wala po kayong mapapansin na crack. Itong ceiling dito, maayos naman. Then meron din po itong sariling toilet and bath na naka-solid wood door. So, same design. May bathtub, water closet, bathroom sink, tile bathroom wall, vanity mirror, at may bathroom window. So, ito po yung toilet and bath ng fourth bedroom. Then, meron pong another access na stairs na kung saan naka-solid wood na staircase din po dito. Papunta po ito sa attic. Napakalaki din po ng espasyo nito. So, yan po yung bubong. Maayos na maayos pa. Then, may glass window sa dulo. So, dito po ay pwede pong lagyan ng mga foam para tulugan ng inyong magiging guest. Kung talagang marami po sila, ma-accommodate po lahat. Ito po yung side view ng bahay. At sa baba po niyan ay yung vacant lot o garahe. Then, ito po yung access door naman, papunta dito sa harapan ng balkonahe. At mula po dito, kung wala po yung mga puno, tanaw na tanaw po ang dagat. At yan po yung harapan ng bahay. So, ito po yung isang block before you reach the shoreline. Yan po. So, hindi naman natin gugustuhin na magbagyo. Pero gaya na sabi ko, huwag naman sana. Once na magkaroon ng bagyo, safe na safe po kayo. Gawa ng second block po ito from the shoreline o beachfront. Yan po yung dagat. Tanaw na tanaw po. Okay, sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po, ito pong property ay nasa Nasugbu, Batangas at may lot area na 360 square meters more or less. Ito pong building ay nasa 150. Ang lot area at ang floor area ay 400 square meters more or less. At ang vacant lot ay nasa 210 square meters. Lahat ng gamit na nakita nyo ay kasama po yun, pati yung mga antique. Tungkol naman sa dokumento, ito po'y titulado.
Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Meron din po itong mountain view at beach view. So, nasa area po tayo nitong view deck. At meron pong overhead tank dito in case ng water shortage. Pero so far, okay naman po ang water supply. Tinanong ko dun sa mga bystander kanina. Anyway, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa shoreline o sa beachfront, mga 3 to 5 minutes walk. Mula naman po sa main road, ang distance is 1.2 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Mula naman po sa public market o bayan mismo ng Nasugbo, kompleto rin po nun ganang fast food, restaurant, bank, schools, church, at iba pang business establishments. Ang distance is 1.5 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa ospital ng Nasugbo, ang distance is 1.8 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa Walter Mart, Nasugbo, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 47 kilometers at ang travel time is 1 hour and 9 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 92 kilometers at ang travel time is 2 hours and 21 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 17.8 million pesos net. Ibig po sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na nasa ibang bansa, meron pa akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may message. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Ito po yung daan papuntang dagat. So, maliit lang po ang daan, kaya please manage your expectation. So, mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.